Dugyot na dugo ng baboy bago pa maging salot sa kalusugan, huhusgahan na ng mga kinaukulan. Dugyot Titamax. Ito ang naging resulta ng pagsusuri ng Kempro sa nabili naming Betamax. Ika nga ng kasabihan, you are what you eat. Pero paano kung hindi mo alam na dugyot na pala ang iyong paboritong pagkain? Dugyot ka na rin kayang may tuturing? Tulad ng paborito nating inihaw na dugo o Betamax na niluluto sa bahaging ito ng Tondo sa lungsod ng Manila. Mula sa lugar ng lutuan hanggang sa mga nagigitatang kagamitan, naku po, duduguin ka. Mukhang napasobra ang pagtitipid nila, ultimo tubig, sulit na sulit. Dahil ang gamit sa panluluto at paghuhugas, halos wala nang palit-palit. Parang sirang plaka na ang aming paalala sa kahalagahan ng malinis at maayos na gawaan ng pagkain. Pero sadyang may mga pasaway pa rin na nagbibingi-bingihan sa kalusugan ng mga mamimili. Estero yan eh. Marumi nga, no? So yan, tatanggalin lahat yan. Kaya naman ang natiktika naming mga dugyot na lutuan sa tanggapan ng Health and Sanitation sa lungsod ng Maynila na namin isinangguni. Baka naman hindi maayos yung pagluluto ron, imbis na makabigay ng sustansya sa katawan, perwisyo at sakit ang magigidulot, no? Matapos mapanood ang kuha naming video, isang surprise inspection ang agad na ikinasa ng grupong kasama ang Manila Japa. Kahit may kalaliman na ang gabi, sumugod pa rin kami. Dahil ayon sa impormasyon naming nakuha, kasagsagan daw ng gawaan ngayon sa aming target area. Tayin to. Dito, sir. Okay. Pagdating sa lugar ng lutuan ng mga trabahador, parang nakakita ng multo sa biglaan naming pagbisita. Lang ha? Walang gagalaw. Nang makita ng inspection team ang lugar at kanilang mga kagamitan, naku po, ni isa walang nakapasa. Lutuan, napakadumi. Hoy, labas dyan! Ha? May kalawang. Ayan, uling. Yung pinagtatakip natin. Yung pinagtatakip natin, ang dumi. Diba? Tumambad sa amin ang sandamakbak na plastik ng dugo o Betamax na nakasalampak sa sahig na mukhang ready ng ibenta. At hindi lang pala si Muning ang nakikiksena dahil present din si Bantayo. Kahit ang lugar na kanila mismong pinaglulutuan, bawal na palang tayuan ng kahit anong istruktura. Yung lugar ninyo, hindi dapat ginagamit ito kasi ito kapatid na ng estero. Tinanggal na nga dito yung noon yung marami dito, tinanggal na. Una, di ba, kinukuha niyo sa matadero. Nagbibigay kayo ng mga ganyang balde, no? Para sa mga pagkatay, kukunin, no? Bakit hindi nyo doon kayo kumuha ng pwesto? Pero giit ng tinuturong may-ari ng lutuang ito na si Rosario Iglesias, dugyot man ang lugar nila, malinis naman daw sila magluto. Ganoon! Pagdating ng hapon, nililinis tapos pinapalitan ng tubig na malinis. Ito yung mga container. Parte ng estero to Pero pagkahango ng inyong niluluto sa ganitong kadugyot na lugar, masasabi niyo pa pong malinis ang inyong produkto? Ilang sandali pa, tinungo naman namin ang kabilang lutuan ng dugo na nauna na rin naming natiktikan dahil sa kadugyutan. Nakapagtatakang wala kaming nabutang trabahador. Pero halatang nasa kalagitnaan din sila ng paglalaga ng dugo dahil sa bulto-bultong plastic ng Betamax na aming naabutan. Halo yan, ganyan. Ayan. Tapos ayan, sasunod dito. Ayan. Ayan. Sarap yan. Ha? Dapat yan, yung hindi ko, ang dumi, May suit na yan, Tapos napunta dyan. Pagkatapos haluin yan, ipapakong dito yan. Dahil pagod na yung nagluluto Ang iba pa nga na hindi pa naipaplastic, heto't nakabalandra lang kung saan, sa lapag, sa mesa, at ang isang ito, nakatabi lang naman sa mga basura. At with matching mga ipis pa sa paligid ng nakatenggang Betamax, yak to the max! Ibig sabihin, naglilimahid siya. Diyan nagkakaroon ng growth ng bakterya Ang ganda ng presentasyon niya pagka i-deliver. Pero yung pinanggalingan, ito, dugyot na dugyot. Ang grado ng mga inspektor sa gawaang ito, bagsak!
Yung kabuuan ng lutuan talagang hindi sang-ayon sa sanitation code eh. Parang ano lang to eh, parang basurahan nga ang itsura eh. Kaya naman para matigil na ang maruming gawaan ng Betamax, kinumpiska ng mga operatiba ang mga bulto-bultong plastik ng dugo at mga kagamitang panluto. Pero teka, muntik pang may nakalusot na suki oh. Sino nagdadrive? Ikaw? Ay, saan mo dadalhin? Alam mo kung saan. Yan? Pero kadalasan saan mo dinideliver? Sa mga palengke? Palengke o. Naku po, kaya doble ingat mga kapuso sa kinakain yung dugo. Ano lang naman kami. Isinama ang mga trabahador at itinuturong may-ari ng lutuan pabalik sa impilan ng sanidad para makapagpaliwanag. Pero matigas pa rin ang isa sa mga may-ari na ang kanilang lutong Betamax kasado naman daw sa kalinisan. Gaano po kadalas na palitan yung tubig ko? Araw-araw po. Araw-araw. Oo. Nagbabayad po kami ng pangpalit ng tubig tsaka panglinis ng drum sa loob. Kapag po pinatest natin yun sa laboratory, kampante po kayo na malinis. Oo. Ipatis nyo. Malinis yun. Talaga lang po ha. Nay, nakakuha na kami ng resulta at kahit kayo mismo mawawala ng gana. Maaari po nating masabing unsanitary yung pagkakaluto ng dugo kapag yung kinuhaan ng dugo ay nasa maruming lugar or kung yung pagkakaluto po ay hindi ganun kaayos. Pwede din pong magsuka yung kakainon. Maliban sa pagkumpiska sa kanilang mga ibinebenta, naharap din sila sa kasong paglabag sa Presidential Decree 856 o ang Sanitation Code of the Philippines. Paligid talagang napakadumi. Talagang hindi appropriate for such kind of business sa paglulutuan doon. Kasi hindi naman talaga bibigyan ng permit yan. Bakit ka mo? Walang facilities. Talagang devoid of any sanitary facilities. Very dirty. Pero ayon kay Brother Clifford Sorita, maliban sa mga umiiral na batas hinggil sa sanidad, mainam din sana magkaroon ng regulasyon sa mga tinatawag na street food. Ang problema, ang street food phenomenon, walang regulation, walang protection, walang factors to see the safety features. So, nananawagan po ko sa mga barangay captain number 1, baka pinitingnan naman natin proseso ng paggawa ng street food. Masarap at mura nga kung tutusin, pero para sa mga parokyano, iba yung pag-iingat pa rin ang lagi naming bilin. Susunod, isang amang sumisigaw ng katarungan sa pagkamatay ng anak na pinaslang umano ng sariling asawa. Yung ulo niya na nasa lupa, yung paa niya nasa taas eh. Kaya namaga ang kanyang mukha. At mamaya po, halabira, halataya, peryahang pugat daw ng sugalan sa Cubao. Halaka, bakit hindi nababantayan?